Okay na, Jim? Ayan, okay na. Oh, pumalakpak ka din. Narinig mo ba? Hindi mo sorry. Actually, gusto ko siya. Nagustuhan ko siya. It was one of my favorite like films from last year. Yun lang Nabasa ko naman. nga sa vlog mo. That's your, Ayun. it's one of your favorites. Kasi naalala ko dyan, dinismiss to ni itong Guardia de Honor ni Sana mention namin siya. Parang negative niya ata to or 0/5. Pero hindi naman ganun eh. Parang if you dig deeper with the film, maganda yung pagkakagawa ng pelikula. Oh, Even the may theme and the motive, maayos. Third World Cinema Club. Anyway, hello everyone. Welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil. Hi, I'm Jim. In this short episode, we're gonna talk a little bit about the recently concluded Alter Heroes, headed by Joselito or Jay Altarejos, a friend of the podcast. So a few weeks ago, or a week ago, I guess, they held a screening of multiple short films by Yes. LGBTQ plus filmmakers, and also screenings of Yes. Direct J's films, Guardia de Honor, which originally premiered last year I think sa Cinemalaya. Cinemalaya. Yes, Yes. 2024. And a preview of his latest film, sa panahon na walang katiyakan. Mm. So, yung napanood namin ni Jim was napanood ni Jim was the Guardia de Honor screening. I watched it earlier sa Cinemalaya. And then, we both watched at the same time sa panahon na wala katiyakan. So, we're gonna talk about that as well. So, unang-una, ayan Jim, could you describe siguro muna yung premise ng Guardia de Honor? Okay. So, kinuha ko na to sa Letterboxd, guys, ha. Para mabilis. Yan. So, Guardia de Honor is about a family grappling with a present tragedy and a dark past. A policeman is interrogated by a neophyte investigator on the killings of a mother and son on the eve of the new president's inauguration. Ayun. So, Jim, ikaw, what do you think about this film? Naalala ko kasi si Direk J. Nagtanong siya sa akin kung napanood ko pa siya prior to the screening last Sunday. So, sinagot si Direk J na nasimulan ko lang siya kasi Direk J naman is very generous na pagkilalahan niya and may tiwala siya sa'yo. Nasaktong kasi January birthday niya. Biglang nagbigay siya ng screener's copy. And as a member as well of Society of Filipino Film Reviewers, nagbigay din siya ng screeners. So ako, honest naman ako to say kay Direk J na nasimulan ko lang siya at I'm sorry, mga 20 minutes pala ng pelikula, hindi ko naiwasang makatulog. Kasi siya, slow cinema talaga yung peg ng Guardia de Honor. So ako kasi pag ganun yung peg or the style of the film na slow cinema, I'd rather watch it sa screen, sa big screen, sa cinema. Kasi para mas yung focus ko, yung attention ko, mas focus ako rather than kasi pag pinanood mo siya online, 'di ba? So, yun nga, nabanggit ko naman na it's a slow cinema. For me, this is something na refreshing dun sa mga pelikula ni Direk J. Altarejos since mas exposed na gay related or LGBT themed related ang mga pelikula niya. Ganon. Tapos, he used or decided to put the film black and white, 'di ba, na set up ganon. So, actually nagustuhan ko ang Guardia de Honor, John. Okay. Siya tawag dito, para siyang predecessor or sequel ng Kisap Mata. Ganon. Okay. Kumbaga kung if namatay si Diosdado Carandang, played by Vic Silayan because of if anyone have seen naman Kisap Mata, walang nakasurvive yun. Spoiler alert. So here, if nagkaroon ng parang survivor, ito na yung parang parang descendant. Tapos 'di ba yung parang kasi ang Guardia de Honor, ang diniscuss kasi dito is
cycle of abuse. Tapos yung cycle of abuse is within the family. Kaya may, just like with Kisap Mata, may issue or discussion of incest. Ganyan. Tapos, ang napansin ko pa dito is, si Direk J kasi from Walang Kasarian ng Digmang Bayan, talagang ini-insert niya yung EGK element because the setting happened during the previous administration na yun ang rampant, diba? The EGK cases, ganyan. So, may isang eksena dito that was particularly discussing yung kay Kian De Los Santos. Yun yung scene ni Carlos Dala. No? Tapos, although dito kasi with Kisap Mata, patriarchal, dito matriarchal. But then, yun nga, ang fortunate lang because I was able to stay pa and then Loris Gillian was there. Diba? And she shared her thoughts about doing the film. No? Na, yun nga, diba, ang Filipino families kasi either patriarchal or matriarchal. Kumbaga nagdo-dominate either ang father or ang father, ganyan. Ang mother or ang father. And then, dito kasi diba, at the end of the film, si Loris Gillian put the justice on her hand by poisoning, spoiler alert, yung si Allen Dizon, ganun. To put an end dun sa cycle of abuse and the trauma, ganun. Sabi nga niya, hindi siya agree doon sa denouement or the ending, di ba? Or the conclusion. But for me, it's satisfying. It's just that talagang, sorry Derek, slow cinema siya. Pero buti na lang natyaga ko na yung pelikula, no? Ang siguro, ang mga na-notice ko lang doon sa pelikula was yung setting nung, hindi naman ako taga doon sa, kasi if I recall correctly, Pampanga, di ba yung shoot yung film. Hindi ako particular if the prison is ganun yung setup. Kasi parang ang social ng prison. Yun yung napansin ko. Kasi Bilits, para siyang museum or parang part ata siya ng church. So bali parang part na siya ng production design or the location. Ganun. So parang feeling ko, if ganito yung setup ng prison, pwedeng ang mindset or thinking of the filmmaker is that binibigyan ng special treatment ang isang police. Kaya ganun yung tawag dito, yung itsura ng prison. Hindi siya yung the ordinary prison. Yun yung napansin ko with Guardia de Honor. Saka with performances, ang pinaka nagalingan ako dito si Sunshine Cruz. She's a revelation in this movie. Kasi si Sunshine Cruz kasi before was parang nalilinya lang siya with sexy or nung nag-mature na siya is mother. Pero dito, mas nakita natin na may nuances si Sunshine Cruz. Kasi given na magaling si Loris, sila Therese Malvar, even si Allen Dizon. So siya yung for me stand out dun sa pelikula. Ayun. So far yun pa lang naman ang masasabi ko. Go ahead, Jan. I believe meron kang masasabi with Guardia de Honor. Ayan, yun nga, actually na-review ko na to for my for last year. Meron akong entry sa I think either sa blog ko or meron akong nasa libro ko na 2034 Philippine Cinema. And nasabi ko din to during the screening kasi nandoon si Direk noong time na yon. Kasi isa sa mga parang motives na ginagamit niya sa mga pelikula niya, kunyari Gina Tomari, like this one, is the concept of purification, parang ritualistic or parang symbolic purification na carried out by water, no? Water is used, in this case, ulan, basically, or yung basically tubig, para yung character ni Allen Dizon, who's yung parang parallel nga ni Vic Silayan, if we're gonna compare this to Kisap Mata. Yes. Yung ginamit niya to try to cleanse himself of his sins. Pero yung parang thesis, kumbaga, ng pelikula na to, para sa akin,
ay hindi kaya. May mga kasalanan na hindi na mapatawad. And yung instead of tubig, dugo yung ginamit. Kumbaga, dugo in the form of yun nga, yung decision ni Loris Guillen na gawin yung kailangan niyang gawin. In the sense na yun nga, there are some evil sa mundo na hindi kayang i-purify or hindi kayang patawarin ng basta-basta lang. Yung para i-hold sila to account, dapat alam mo, may gawin ka para parang take responsibility. Kasi kung tutusin mo, kasi si Loris Guillen plays Alan Deason's character's mother, and yun nga, parang yung responsibility niya for allowing such a person to exist or such a person to mamayagpag sa mundo and cause so much pain to others, yun yung naging solusyon ng characters. And I think fit naman yun sa themes ng mga recent films ni Direk din. In addition to that, yun parang yun yung riff ni Direk sa, kung tutuusin, yun yung riff niya sa Kisap Mata. And siguro in addition, yun nga, nagtapos yun sa isang prosesyon di ba? Prosesyon. Yes. It's a long take, and parang yun nga, nandun silang lahat dun sa precision. They're bringing this dead person. Parang yun nga, ano ba, hindi ko alam kung ano exactly yung inaano ni Directon, pero parang they're taking him home, or they're yun nga, parang atonement yung parada na yun. In addition, na sabi mo nga, Jim, na may ginagamit siyang parallels to real life events nung war on drugs, yung last presidency na kay Kian de los Santos. And maliban kay Direk, there's also another director that uses this imagery, pero parang in the opposite direction. Yung mga ibang works ni Direk Brillante Mendoza, yung mga Alpha, The Right to Kill, yung series niya na Amo sa Netflix, na ginagamit niya yung yung imagery na yun parang to absolve yung guilt sa law enforcement. Parang kasi dun sa Amo tsaka dun sa Alpha, parang yung gumagawa talaga ng mga kasamaan, mga addict talaga. Parang sila lang din. Pero dito, parang kay Direk J, instead of parang distorting yung role ng kapulisan, kumbaga, sa mga ginagawa nila, parang ina-acknowledge niya na yun nga, yung mga taong kagaya ni Alan Deason na ginagamit nila yung power bilang state apparatus, kumbaga, to para abusuhin yung kapangyarihan na binigay sa kanila. Ayun. So, yun, may contrast dun sa dalawang directors niyan. All in all, kahit na yun nga, sabi mo medyo mabagal siya. Actually, nagustuhan ko siya. It was one of my favorite films from last year. Yun lang naman. Nabasa ko nga sa vlog mo. That's your it's one of your favorites. Ayun. So, yun lang naman. Kung makita nyo, parang hopefully approach it with an open mind. Ganon. Yes. Kasi naalala ko dyan, dinismiss to ni itong Guardia de Honor ni Goldwyn. So, na-mention namin siya. Parang negative niya ata or 0/5. Pero, hindi naman ganun Parang if you dig deeper with the film, maganda yung pagkakagawa ng pelikula. Even the theme and the motive, maayos. Very rich. Alam mo si Direk naman, kahit na regardless kung ano yung pelikula niya, whether dun sa mga pink films niya or dito sa mga pelikula niyang ito, may thought na binibigay siya to yung larger picture, kumbaga, in terms of society natin. Parang hindi lang kunyari sa mga pink films niya, hindi lang jugjugan ang nangyayari doon. May gusto siyang sabihin din
Which is, yun ang gamitin nating segue to the next part of this short episode. Ayan. Sa panahong walang katiyakan. So, this is actually a collage film. Parang pinagtagpi-tagpi siyang different films from iba-ibang ni Direk. Like May mga eksena kasi na kinuha from Walang Kasarinang Digmang Bayan, Finding Daddy Finding Blake. Daddy Blake, Memories of a Love Story, and I remember Lonely Connections na series. Yun ang nakita ko. So, Jim, meron ba, kasi mas marami ka nakitang works ni Direk kesa sa akin. Meron ba ditong may part ba dito sa film na to na kumbaga original clips na film just for this film? Kasi ang observation ko lang yung pinaka main na clip or and the story na kinuha is yung from the characters of Jonathan Ivan Rivera and CJ Barinaga. Ito ba yung teacher tsaka yung Yes, yung teacher magician and magician. Yes, sila yung original na. So yung story nila is yung talagang filmed for this. Yes, yun talaga. Ayun. So yun nga, so this is a teacher and a magician. They're living through the parang first stages of the COVID era. So this is very much a pandemic film. And ayun nga, they are, paano ko ba sabihin to? They're trying to navigate their relationships with each other, yung mga sa loobin nila, sakit ng loob nila. And may makikita ka, may it's interspersed with different clips from all of the other films. And yun, I guess magsasegue na ako doon sa opinion ko doon sa pelikula. I think it's a very interesting experiment. And may sinabi nga si Direk at the end na he was trying to test his skill para maging magaling kang director. Parang ganun yung pagkasabi niya. Parang you have to look at directing, you have to look at another concept. Nakalimutan ko yung sinabi niya. Actually, sinabi niya editing, directing, script writing. Script writing yung second. Editing yung last. And bilang collage film, ang laking role ng editing sa pagbuo niya ng pelikulang to. Absolutely. Kasi yung tone na kine-create niya in this instance is parang a tone of uncertainty. Na feel ko naman lahat tayo naramdaman natin sa nung pandemic times, kasi this is very much a product of the pandemic era na parang na ginawa siguro ni Direk looking back at what happened. And yung mga clips yung clips of yung clips of uncertainty towards love, yung clips na yung hindi mo maisalba yung mahal mo sa buhay dahil takot ka for your own safety. Na pwede mong i-apply din yun sa pandemic na tipong wala kang magawa you're helpless. Kasi yun nga, na-isolate tayo sa isa't isa. Firstly, because of yung pandemic itself, and also because yung divisions na ginagawa sa atin in society, na nakikita mo dun sa may mga political clips na nagsasalita ang ating current president, si Marcos at si Duterte, at yung parang hidwaan nila na pati sila nahiwalay, kumbaga. Hindi sila unity sa pelikulang ito. So, pati yun, parang there's societal uncertainty, there's political uncertainty, and there's also uncertainty in the one-on-one relationships natin sa isa't isa. Kaya hindi ka sigurado. Parang yung sa magic trick na di mo alam kung paano nangyari or ano bang susunod na mangyayari. Hindi mo alam kung ano ba yung lalabas dun sa magic trick ni Kuya. Pero anyway, yun. Ayun, parang I would not take it as a purely narrative film. Kasi malilito ka lang. Actually. Parang try mo internalize for watching this film for me it would be best na parang i-internalize mo yung ano ba yung nararamdaman ng mga characters na to in this situation.
what do these clips say about isolation, separation, ayan, yung anxiety of parang mahal ba ako nitong taong to, parang magkikita ba kami ulit, para makikita ko pag alis niya nito para mag-lock in, makikita ko ba siya ulit, yung mga ganung anxieties. Yun yung mga iniisip ko while watching this film. Ayun. Ikaw naman, Jim, what did you think of sa panahong walang katiyakan? Pag familiar ka kasi sa filmography ni Derek, iba yung perspective mo. Pero pag hindi ka familiar, iba din yung tingin mo sa pelikula. Yeah, feel ko din. Diba? So, sabi ko nga, may nagtanong sa akin about kung ano yung pelikula. Kasi iba parang napag-usapan natin, it's a collage film, ganyan. Tapos, ang naging comment ko doon was, if hindi ka familiar dun sa filmography, malilito ka. So, what more pag alam mo, diba? Ang ano ko lang doon was that, yung pag-edit kasi nung pelikula, since ini-insert niya yung mga previous filmography niya, yung mga film clips dun sa previous filmography niya, parang the way it was edited, nakakalito talaga. Kasi ba may kanya-kanyang estilo when it comes to editing para hindi siya magmukhang confusing, ganon. So, syempre, because this was a collage or taken from different clips or scenes from different films, no? May tendency talaga na, wait, ano nangyayari? Ganon. Kasi parang biglang mayroong magpa-flash na ito film clip ng ganitong pelikula, ganito. Kasi kung ang focus ay dun sa teacher at magician, bakit biglang may sumisingit na another film clip, ganun. So, parang nung una din, nalito ako talaga. Kasi bakit ganito? Ang alam ko, ito dapat ganun. So, okay, nung naano ko na nagigets ko na, kasi yung professor was also an editor / filmmaker. So, alam ko na agad na gets ko. Yung character reflects Derek J. Ganon. Actually, so, para diba? Ayun yung para may mafe-feel kang autobiographical. Yes, ganun siya. Autobiographical, ganyan. So, siguro if it was edited in a different way, parang better. Kasi parang, hindi na ako mag-expect na cohesive yung pelikula. Kasi, siya, nag-i-insert na siya ng mga film clips or film scenes dun sa, sa pelikula mismo, sa kabuuan, ganyan. Tapos, because of that, ang masasabi ko was, it was a rehash. Kasi syempre, galing na, may mga film clips na from Memories of a Love Story, Finding Daddy Blake, Walang Kasarian ng Digmang Bayan, and yun nga, the main story, yung sa Magician and the Jack of all trades professor was also taken from the series Lonely Connections, ganon. Tapos, di ba, ang sabi ni Derek, ang milo ng pelikula is dystopian, ganyan. So, nung inaano ko siya, parang for me, as a viewer, ina-assess ko, dystopian, parang hindi ko siya ma-absorb as dystopian. Kasi the milo is the COVID pandemic eh. So, parang nararamdaman ko yung isolation ng mga characters, yung helplessness ng characters. Kasi magaling naman si Derek J dyan to create dialogues, no, with the characters, showing the frustrations, helplessness, as well as the isolation, loneliness ng mga characters. Nga lang talaga aminado, distracted ako pag distracting siya pag may mga lumalabas na mga film clips. Kasi nung mga previous filmography niya, if nag-focus sana siya doon na lang sa main story, better pa. For me lang naman. Huwag ka magalit, Derek. Sorry, huwag ka magalit sa akin, Derek. Kung magano ko lang naman yun. That's my opinion. Pero syempre, ikaw pa rin naman ang Derek. Ikaw pa rin naman ang may final decision kasi ikaw ang filmmaker. Sorry, ganun. Tapos Siguro diba, sige, Jim, ikaw muna.
Tapos yung, di ba nung towards the end, parang with Guardia de Honor, merong mga voice clips, no, or mga sound bites ng about kay Duterte, even kay BBM, ganyan. Parang for me, hindi ko na siya ma-absorb as dystopian. Naging anachronistic na siya. Ganyan. For me lang naman. May anachronisms na siya on that part. Kasi parang, tapos iba yung gusto mangyari direct is parang it was like an experimental na type of film. Kasi ang naaalala kong may maayos or napatawag dyan, yung parang for me seamless na parang may pagka-experimental. Yung Perfect Days ni Wim Wenders. Kasi iba yung mga pag nananaginip yung character ni Koji Yakusho, it's like experimental. Ganun. Tapos, pag dystopian naman, kasi syempre, alam mo naman pag Philippine cinema, low budget po tayo. 'Di ba? Ang masasabi kong na-impressed ako at siguro if given the chance na polish talaga na dystopian, ang masasabi kong perfect example ng dystopian is yung mga anak ng kamote ni Carlo Cato. Yun, hindi ko siya makalimutan yung film na yun. Ayun, so, okay, go ahead Jan. Kung may sasabihin ka. Siguro yung counter argument ko dun sa film na hindi masyadong dystopian yung feel is medyo kahit na dun sa framing device na yung professor and yung magician na plot, yun nga, may parang may medyo fractured yung time niya na merong mga elements from the present and elements from nung pandemic era na naghahalo-halo, na parang it's kung pwede mo kasing i-argue din na yung society natin as it is right now is very dysfunctional na kung ipakita mo to sa isang tao before the pandemic, before lahat ng mga kaguluhan ngayon sa Pilipinas, parang sasabihin nila, shit, napaka dystopian naman ito. Pero siguro yun yung parang effect na gustong kunin ni Direk. Although to me yun yung lumalabas sa akin na medyo disquieting siya, medyo parang may familiar sa atin because it's also our experiences, pero very also kind of different din, na yung parang disconnect from yung mga parang anachronistic elements na yun yung that's the one that creates yung parang quote unquote unreality, para hindi completely settled in dito sa here and now yung ginawa ni Direk with editing those clips together. Ayun. Ayun, Jim, do you have any final thoughts on either film before we end our very short episode? Siguro ang concern ko lang kapag gumagamit ng mga footages from the previous films. No? Like, kunyari nakikita ko si Dexter Doria because sana yun Memories of a Love Story and Finding Daddy Blake. Hindi ko na kasi natanong kay Derek nung nandun saan because masyado na rin siyang busy and abala talaga about the event. Okay lang kaya yun sa mga actor? Parang kasama kaya sa contract nila yun na okay lang gamitin yung footages nila na kasi rehash siya yung nangyari. So, is it okay with them that the footages na a-appear sila doon will be used again? Yun yung concern ko. Kasi syempre as someone nag-work sa TV, talagang lalo pag ganyan particular, talaga yung tawag dito, nasa contract if okay ba sa inyo na ganyan gagamitin yung mga footages again to another film, ganyan. Kasi ginagawa naman ng direct before, like sa Kasal ata yun, na may eksena from Unfriend and with Walang Kasarian ng Digmang Bayan, gumamit siya ng mga film clips from Pink Halo-Halo. So, ayun. Ako, I'm still hoping that Direk J will create films na hindi siya nalilimit. Ganun, na gagamit siya from the previous filmographies or films niya. Ganun. Kasi like, mayroon siyang in-announce yung greatest performance and meron pang isa,
yung parang about Rizal, ganun. So, very excited with the next films na gagawin. Ayun. But I'm not Ayun. saying na na bad film si Panahon ng Walang Katiyakan. Nakikita mo pa rin naman na 'di ba na dito kasi napanood ko rin naman yung Lonely Connections. Mas polished na yung sa Panahon ng Walang Katiyakan. And it's the same na JL Tarejos na kapag gumagawa ng sex scenes tasteful siya gumawa ng sex scenes. Pero ewan ko ba na-distract na lang talaga ako doon sa mga film scenes from yung mga previous filmography. Kaya parang hindi na ako nag-focus masyado na, di ba kasi, let's face it, ang talaga, ang target market niya na yung mga gay. So, the tendency is parang to arouse, di ba? The senses, sensual. Ganun. But, ayun nga, na-distract ako with the mga previous film clips. Ganun. Ay nga pala dyan, nakaabutan ko yung, I believe set C nung short films. Yeah. Okay. Naabutan ko yun. Kasi parang ang theme kasi niyan is parang from LGBT rights to human rights. Nag-enjoy ako. Kasi may kasama din ako si Sini Centeno. So, nag-enjoy siya sa short films. Although yung Halikan sa Water Fountain, I've also seen it last year na yung kay Clyde Gamale. Pero ang tumatak sa akin doon is yung Ode to Lavender. May lesbian themed yung film. Gusto ko yung treatment ng pelikula, black and white din siya. And then nakakatuwa kasi gumagamit siya nung symbolism sa yung parang sparkler. Then because that's the feeling of the main character towards a girl. Ayun. Tapos another na nagustuhan ko dun is yung makeup. Ayun, yung makeup artist siya ng buhay at yung isa naman na bakla is makeup artist ng patay. Tapos may twist siya sa huli which is kinda nakakatawa. Ganon. Tapos yung another na gusto ko is yung Last Night na ni Bading. With Last Night na ni Bading, dito natin makikita na may pagka-woke yung director kasi the dead gay or yung patay na bakla in the film was a victim of pinatay siya because of his because of her sexuality. So doon na talagang ini-insist yung about the LGBT rights or the SOGI yung So ang ganda ng curation niya kahit set scene na yung nabutan ko. Sorry, direct di ko nabutan yung set A and B. But set C, maganda siya. Ay, set B pala yung Halikan sa Water Fountain ni Clyde Gamale. So, meron pa doon yung Malisbong 50. Maganda rin yung yung short film. Kasi meron pa lang nangyaring massacre, if I recall correctly, na pertaining to Malisbong. I forgot the place in Mindanao na nangyari yon. Tapos ang ganda din, for me, nagandahan din ako sa treatment ng pelikula. Ganun. Okay. Sorry, yun na lang yung mga nare-recall ko with the short films. Since 1 minute na lang tayo, that's all for today. Thank you, Jim, for joining me tonight. And, Thank you, John. Thank please, you guys for listening. Yes, thank you for listening and please follow us on our socials. Bye-bye! Bye-bye! Third World TV